Morning po sa inyong lahat ulit. Pasensya na po sa boses ko. Actually po, in-invite ko yung sarili ko dito. So ang ginawa ko po, nag-send ako ng feelers tsaka ng mga messages sa Reebok community kung sino yung mag-invite sa akin. Kayo lang po yung nag-yes sa akin. Hindi, biro lang po yun. Pero it's really a pleasure and privilege po na nakita ko po kayo muli dito. Marami pong mga old faces na kakilala ko po dito. Hindi ko na po i-mention yung mga pangalan para hindi na po kayo may embarrass. Meron din mga new faces. Yung mga dati ko pong mga kaibigan po dito, dati silang single. Ngayon narinig ko, happily married na sila with kids. Yung iba naman, single po sila dati nung last time ako napunta and still happily single siguro. Which is okay. Okay lang naman po yan. So again, it's a pleasure po na nandito ako sa inyo ngayon. And yung direction po natin this morning is to look at one of the passages dito sa Matthew 16 about Jesus building the church. So yung tema po natin is about Christ building His church, or the promise of Christ that He will build His church and the gates of hell or the gates of Hades will not prevail against it. Bago po tayo tumalon po doon, please allow me na magbasa muna ng scriptures. So samahan niyo po akong basahin yung Matthew 16 and then we will pray and then we will proceed po doon sa ating message. Matthew 16 and then we'll start at verses 13 and following. I'll read up to verse 28. So pakisama po ako sa iyo. Samahan niyo magbasa sa inyong mga versions. Matthew 16 and verse 13. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Caesarea Philippos, tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, "Ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao?" At sinabi nila, "Ang sabi ng iba ay si Juan na tagapagbautismo, ang iba ay si Elias, at ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta." Sinabi niya sa kanila, "Ngunit ano ang sinasabi niyo kung sino ako?" Sumagot si Simon Pedro at sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit." Pagkatapos ay mahigpit niyang ipinagbilin sa mga alagad na huwag sasabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula ng panahong iyon ay pinasimulan ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda, ng mga punong pari at mga eskriba. Siya'y papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw. At inilayo siya ni Pedro at sinimulang pigilan siya na sinasabi, "Huwag nawang itulot ng Diyos, Panginoon. Hindi kailanman mangyayari ito sa iyo." Ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, "Layuan mo ko, Satanas. Ikaw ay isang katitisuran sa akin, sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao." Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang napapakinabangan ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kaniyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kaniyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kaniyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kaniyang ama, at kaniyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kaniyang mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kaniyang kaharian. Ito po ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama sa langit, marami pong salamat muli sa inyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Alam namin, O Diyos, na kahit na ano pang mayroon kami, dagdagan pa namin lahat ng mga accomplishments o nagawa namin sa buhay, hindi namin babayaran ang inyong mga biyaya sa amin. Salamat, O Diyos, sa inyong kagandahang loob. At dinala niyo po kami dito sa panambahan po na ito. Hindi lamang para makilala muli, makasama ang aming mga kaibigan at kapamilya, kung hindi para makinig ng iyong salita at awitin ang mga katotohanan sa Biblia at manalangin kasama ng mga mananampalataya. Nandito kami, O Diyos, upang sama-sama na sumamba sa inyo at magpasalamat sa inyong mga biyaya. Manalangin namin, O Diyos, na samahan niyo po kami sa oras na ito habang kami nakaupo at nakikinig sa inyong salita. Samahan niyo rin po ang inyong lingkod na iabot sa bawat isa na narito ang mensahe po ninyo patungkol sa inyong iglesia. At sana po, Panginoon, samahan niyo kami ng iyong Espiritu. Wala pong saysay o kahulugan itong aming ginagawa kung wala pong inyong presensya sa amin. Ito po ang pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Yung topic ko po ngayon is about how can I trust the church? Can I trust the church? Pwede ko bang pagkatiwalaan ang iglesia? Well, bago po natin sagutin yan, mula dun sa text po natin, marami munang mga issues and problems ngayon na ang mga tao tungkol sa church. Siguro mas marami kayong maililista ng mga problems ng mga tao sa church ngayon, whether sa labas ng iglesia o dito rin sa loob ng mga church o sa mga churches. Karamihan dyan yung mga attendees, mga observers ng Christian churches. Well, sa panahon natin ngayon, itong nakalipas po na taon, marami pong mga nangyari sa mundo natin at dito rin sa Pilipinas. Sa ibang bansa lang, sa Amerika, na-elect ulit yung si President Donald Trump for the second time. Nung naging president po siya, marami siyang mga changes and reforms na ginawa. Pwede natin sabihin na peak conservative talaga yung president na ito. Kumbaga lahat ng mga pang-konserbatibong mga panungkulan, administration ay ginawa niya sa kanyang pangalawang pagiging presidente ngayon. Anti-LGBT, medyo moderate siya sa abortion, pinaalis niya yung mga illegals sa Amerika at marami pang iba na conservative ang mga views po niya. Etong mga nakaraang mga buwan, namatay naman yung isa pang conservative. Siguro na encounter niyo na po si Charlie Kirk sa YouTube, di ba? Siya po yung batang-bata na magaling na tagapagsalita ng conservative views, kasama na rin yung mga biblical views about the world and about society at kung paano patatakbuhin yung ating bansa. So, na-assassinate po siya, tinamaan po siya dito sa leeg po yata, kung tama ako.
At meron na po siyang asawa at 2 anak na naiwan dahil po doon sa kanyang pagkamatay. Very conservative po itong Amerika ngayon. Dito rin naman sa Pilipinas, marami tayong ding mga events, pangyayari na naganap dito. Siguro mas alam nyo kaysa sa amin sa mga nasa Davao, yung baha, yung mga issues na construction at flood control projects dito sa Luzon kaysa dun sa amin. At siguro isa yan sa mga dominating news and events dito po sa bansa po natin. Pero ang issue pa rin natin dito ngayon, kadalasan po kasi yung mga tao, lagi nilang kinakabit yung pagiging konserbatibo sa politika at sa society at dinadrag nila ang si Kristo at ang church dun sa kanilang political view. Ngayon, I'm not saying na kapag ikaw ay Christian, hindi mo pwedeng exercise ang iyong mga views sa society at sa politika at sa reforms dito sa public places po natin. Dapat yan. Kung ikaw ay Christian, dapat yung iyong biblical view ay namamanifest yan, lumalabas yan sa iyong views kung paano patatakbuhin ang politika, paano patatakbuhin yung society natin, yung communities natin. Hindi mo pwedeng sabihin na, ay dapat secular lang ako. Dapat hindi ko pwedeng magamit yung aking Christian views na natutunan sa church. Hindi po pwede yan. Ang Christian ay Christian. Actually, wala nga pong privatized Christian in that sense. Kapag ikaw ay mananampalataya at nabaptized ka in public, kino-confess mo publicly ang iyong pananampalatayang Kristiyano. Hindi mo pwedeng i-separate ang iyong paniniwala sa Panginoong Hesukristo, yung iyong pagiging kabilang sa church, doon sa mga pananaw mo sa politika, sa society, at sa marami pang iba. Pero, in another sense, hindi mo rin pwedeng ikahon si Kristo at yung church sa isang political ideology. Hindi mo pwedeng sabihin na sa Amerika, Republican sila. Yan yung Christian view at yan yung church view. Hindi mo pwede rin sabihin yon. Kasi meron ding mga views doon na in a way, hindi in alignment sa biblical worldview. Yun po yung issues ngayon. At maraming mga misunderstandings ngayon patungkol sa Panginoong Hesukristo at sa church na talaga problema yan sa panahon natin ngayon. At dito po sa Matthew 16, binigyan tayo ng isang guide kung pwede pa ba akong magtiwala sa church. Ngayon, kinakausap ko po kayong mga bata na bago dito sa church. Maring meron kayong previous encounters doon sa mga so-called na church. Hindi ko po alam kung ano yung background po ninyo sa dati. Pero, pwede nyo bang sabihin na, yes, I can trust the church. Pwede kong pagkatiwalaan ang mga sinasabi sa loob ng church. At kayo rin po ng mga matatagal na rito, paano ko masasabi na can I trust the church and maintain my attendance, membership, and kung ano yung tinuturo sa loob ng church, kung ano yung pinapractice nila, pwede ko rin yung paniwalaan at gawin. So yun yung level po ng tinitignan natin ngayon. At itong Matthew 16, hindi lang siya basta advice o guide, very authoritative itong text po na ito, sapagkat itong Matthew 16 ay galing mismo sa bibig ng nagtayo ng church. Itong Matthew 16 verses 13 to 20. So, let me invite you to read again itong Matthew 16, 13 to 20. Dahil doon sa question na, can I trust the church? Pwede nating pagkatiwalaan ng church. Pwede. Posible. At malaki yung sasabihin ni Kristo para makapag-desisyon ka na pwede mong sabihin na, yes, pwede kong ibigay, isakripisyo ang sarili ko para magamit sa church. Pwede akong maging member dito sa church na ito. Pwede kong sabihin na, yung church po na pinupunta ako sa San Pedro ay isang church na nasa Biblia. Itong Matthew 16 verses 13 to 20, meron tayo ditong authority, instruction sa Panginoon kung ano yung dapat nating isipin tungkol sa church. Let me read po sa English version naman, sa NIV. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?"
They replied, Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you? He asked. Who do you say I am? Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. So dito meron po tayong teaching, authoritative instruction mula dun sa builder ng church kung ano yung dapat nating paniwalaan tungkol dun sa church na kanyang itatayo. Alam niyo po ngayon, na parang na-enjoy kong maging involved sa construction. Hindi naman ako flood control contractor, no? Pero meron akong tinatayo sa parte ng Jansan area na residential na lugar. So, nag-aral ako ng kaunti, hindi naman ako engineer, hindi ako arkitekto by degree, pero meron akong project doon na tinatayo na 4 na maliliit na small houses. Alam niyo yung mga tiny houses na very cute, pang 2 or 3 na mga tao lang. At makita nyo rin kung paano itayo yung pundasyon. So whether stilt siya, stilt or slab. Ito, slab po ito kasi buhos to lahat. O stilt lang siya, makaposte. At lalagyan nyo ng mga beams na kung saan papatungan po ng inyong flooring or spacing, etc. And then meron kayong walls and roofing, and so on. So lalagyan nyo pa ng landscaping and everything. Hindi pa kasama dun yung finishing at lahat ng mga furnitures at fixtures sa loob ng gusali. Dito natin makikita yung pagtatayo ng gusali at bahay ay akmang-akma dito sa sinabi ni Jesucristo. Well, kilala siya na the carpenter's son. Kung meron namang isang lalaki na makapagsasabi na, yes, I know what I'm saying about building something, yun ay si Jesucristo. Meron siyang otoridad, hindi lang sa aspeto ng spiritual, kundi sa physical na issue ng pagtatayo ng isang gusali. Dahil siya po ay karpentero dati. Yun po yung kanyang trabaho. Alam niya yung kanyang sinasabi patungkol sa pagtatayo ng isang gusali. Ganun ang ating Panginoon. Yun yung kanyang pinili na trabaho bago siya nag-minister dun sa Galilee at sa Judea. Siya po ay nagtayo ng mga iba't ibang bagay. Dito naman sa Matthew 16, siya po ay magtatayo ng isa pa. At yung itatayo niya, doon po nakadepende kung magpagkakatiwalaan ko ba ang church. So yan po yung gusto kong iwan sa inyong question. Can I trust the church today? Well, the answer is yes. Pwede niyong pagkatiwalaan ng church ngayon. Bakit? Kasi ang church, it's kingly. Ibig sabihin ng kingly, it's made by a king. It's formidable. Matibay siya, malakas, strong. And then lastly, it is self-denying. Yung tatlo po na yon, hindi po niya sinasagot lahat ng questions niyo about sa church. Okay? Pero, sufficient na siya para sa ngayon para masagot yung question na pwede ko bang pagkatiwalaan ang iglesia. It is majestic, kingly. It is formidable, and it is self-denying. Pero bago tayo pumunta ron, gusto ko po munang magbigay ng mga introductions dito sa text, yung mga nakapaligid ng mga issues dito po sa Matthew chapter 16, para matulungan tayong mas lalo pang maintindihan itong teksto po na ito. First, God's kingdom and the church are distinguishable, yet they are interconnected. Iba yung kingdom of God at iba rin yung the church. Iba siya. Pero hindi mo siya pwedeng paghiwalayan. It is inseparable. Pero distinct.
God's kingdom refers to God's reign in heaven. Kaya nga merong tayong prayer at tinuro ng Panginoon dun sa Lord's Prayer. Your kingdom come, here on earth, thy will be done. Pag sinabi naman nating church, we are referring to God's assembly, yung congregation, specifically, yung mga tao. Pag sinabi po nating church, it's referring to Christ's new covenant people. It's referring to the people themselves. Yung assembly at congregation, yun po yung church. Yung kingdom, patungkol po yan dun sa paghahari ng Diyos. So yung kingdom, in a way, from heaven to earth. At in another sense, nandito na tayo sa kingdom of God, kingdom of Christ, pero hindi pa siya fully realized. Hindi nyo pa talaga nakikita yung kingdom of Christ ngayon. Pero nandito na siya. Nag-umpisa na siya. Dito sa Matthew's Gospel at sa iba pang mga Gospels, yung 4, wala tayong mababasa ron na the parables of the church. Hindi ba? Meron ba mga parables of the church? Ang meron, the parables of the kingdom. Hindi sinabi ni Kristo rito na, I will build my kingdom and the gates of hell will not prevail against it. Yung sinabi yun. Ang sabi niya, I will build my church. So yung kingdom and the church are distinct, pero they are inseparable. Sinabi rito sa passage natin na yung last arbiter on any church dispute or discipline sa loob ng church or teaching or authority lies within the church. Kung merong issue ang tao sa mga disciplines and disputes, sabi doon sa Matthew 18, tell it to the church. Hindi po ba? Kung merong issue ka sa iyong kapatid, kausapin mo muna yung brother mo or sister mo, one-on-one. Kung hindi mo ma-convince ang iyong brother or sister, magsama ka ng isa pa para ma-establish yung concerns po ninyo. At kung hindi pa siya convinced dun sa kanyang kasalanan, tell it to the church. Hindi sinabi rin na tell it to the kingdom. Why? Kasi yung kingdom of God refers to God's reign. Yung church refers to the people of God. We tell it to the church. At dito sa passage natin, Christ will build a church. His church. Second, sino ba yung rock that Jesus refers to where He will build or from whom He will build the church? Kasi na-mention dito sa passage po natin, di ba? Matthew 16 and following. Ikaw si Simon Pedro at mula dito sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sino yung bato? Ngayon, alam ko po, maraming issues kung sino ba yung bato na yon, yung rock. So merong si Peter at meron pa yung rock kung saan itatayo ni Kristo yung church. Bibigay ko lang po yung mga iba't ibang views kung sino yung rock, and then magbibigay ako ng suggestions sa inyo kung ano yung pinakamalapit. Pero lastly, I will defer to Pastor George kung ano talaga yung rock. Okay? As a courtesy and as out of my respect kay Pastor George. In the future, siya na po magsasabi kung sino ba yung rock na yon. Well, yung isang view tungkol sa rock dito, si Peter yon, at yung perpetual office na pwedeng ipasa sa lahat ng Bishop of Rome. So si Peter yung sinabi, you are Peter, and upon this rock, I will build my church. Yung rock, si Peter din. At yung office na yun ni Peter, na kung saan siya yung foundation ng church, na ipasa yun sa mga sumusunod pa na mga bishop o obispo na base sa Roma, Italia. Kaya dito nagumpisa yung Pope of Rome. Dito nila binase, yung mga kaibigan po natin sa RCC, na si Bishop of Rome, siya yung heir o successor ng office na binigay kay Peter. So, yun yung una. Pangalawa, si Peter lang ang tinutukoy dito.
At least dito sa chapter 16, si Peter pa lang. Pagdating sa chapter 18, nandun na lahat yung mga apostles. So hindi mo pwedeng sabihin na si Peter lang. Peter representing all the apostles. Pero meron din nasasabi na hindi yan si Peter or the rest of the apostles. Yan yung confession ni Peter. Yung foundation ng church, hindi si Peter mismo. Kasi bakit naman magtatayo si Jesus ng church na very formidable and self-denying and kingly sa isang human agent? Dapat itatayo mo yan sa mas malakas pa na bato. Kaya yung rock daw doon ay yung confession ni Peter. Lord, you are the Son of God, the Messiah, the Christ. Wala nang iba, ikaw. So yung rock doon, hindi si Peter per se. Kung hindi, yung confession niya na si Kristo ang anak ng Diyos, ang Messiah. Yung iba naman, ang view nila, well, lahat yan mali. Si Christ yung church. Si Christ. Kasi sabi niya rin sa Matthew 7, si Christ yung rock, rather, sorry. Sabi niya sa Matthew 7, kung sino man yung merong isang lalaki na gagawa ng pundasyon, hindi siya gagawa sa mabuhangin, kung hindi sa bato. Sinabi rin ni Peter sa kanyang letter, si Christ yung chief cornerstone. Sabi ni Paul sa kanyang letter, yung rock daw na sumusunod doon sa Israelites sa kanilang wanderings, yun ay si Jesucristo. So si Christ yung rock. You are Peter, and upon myself, I will build my church. Okay? Merong panghuli. At yung panghuli, kayo na pong bahala. Yung panghuli, you are Peter, and upon this rock, yung literal na rock na kung saan tumatayo sila, I will build my church. Ibig sabihin, yung rock na yon, yun yung area na kung saan merong cave na ang pangalan ay Gates of Hades. Sorry. Doon sa Gates of Hades, paakyat, nandun na yung Mount Hermon. Kaya sa chapter 17, nandun po tayo sa Transfiguration, na kung saan nagbago yung anyo ni Kristo. More likely yung bundok na kung saan sila umakyat, kasama niya si Peter, James, and John, ay nandun sila sa Mount Hermon. Yung baba no, nandun yung cave na kung saan, doon inaalay yung mga idolatries, immoralities, yung mga child sacrifices, pagan sacrifices. Dati ang pangalan yon ay Pan. Kasi merong dating idol or God, pangalan niya si Pan. Doon po nakuha yung salitang pandemonium. So, demon, si Pan. Pandemonium. Sabihin, chaos, chaotic. At nung sinakop ng mga Romans yung area na yon, pinangalan siya kay Caesar, kaya naging Caesarea, at yung Philip, yung isa sa mga anak ni Hero na nag-establish ng area na yon. Kaya naging Caesarea Philippi. It's literal rock. Sabihin, yung area na yon, maraming mga demonic activities, satanic, and everything. I will build my church dito sa area na ito, and the gates of Hades, anumang demonic activities dito, will not overcome it. Yung top 3, as I've said, or sabihin natin top 2, more likely it is Peter. Pwede rin confession ni Peter. Pero again, si Pastor George siya po magsasabi sa inyo kung sino talaga sa next. Either way, or either of all the options, ang importante, si Kristo ay magtatayo siya ng isang church on someone. Maaring si Peter. Why? Kasi merong passage sa Isaiah na si Abraham daw ay rock na tinatawag doon sa Isaiah 51. Si Abraham, siya yung umpisa ng Israel. Siya yung parang bato na kung saan itinayo yung bansang Israel. Siya yung progenitor, umpisa. Si Peter, in a way, parang siya rin yung umpisa ng church. Maraming tayong dapat isipin na patungkol dito, pero hindi ka makakaalis dun sa view na si Kristo ang magtatayo ng church. Third, preliminary. Huwag nating isipin na yung mga apostles po dito sa gospel na binabasa po natin,
Huwag nating expect na alam nila lahat patungkol kay Kristo at this point in time. Minsan, pag nagbabasa tayo ng narrative sa Gospels, iniisip natin na, ay, si Peter, napaka-foolish naman ni Peter. Bakit mo sasabihin na, Lord, this will not happen to you. You will not suffer and die in Jerusalem. You are the Son of God. You are the Messiah. Hindi pwedeng mangyari na mamatay ka at pahirapan ng mga chief priests and leaders in Jerusalem. No, it cannot be. Maraming tayong iniisip na dapat alam na nila, na figure out na nila agad. Well, hindi po. Yung kanilang faith ay na-develop habang kasama na nila si Kristo. At mas naintindihan na nila lalo si Jesucristo nung namatay si Jesus sa cross, nung nabuhay siya muli, nung umakyat siya sa langit, at nung nagkaroon ng Pentecost. Mas lalo nilang naintindihan si Kristo at yung church dun sa mga events po na yon. Kailangan ng mga apostles yung mga events, yung mga redemptive events para sa kanilang pananampalataya. Kasi sila yung mga early witnesses. Tayo dito. Hindi mo naman kailangang makita in actual kung ano yung nangyari kay Kristo at hindi mo kailangang magpunta pa dun sa Jerusalem, sa Calvary, para ka magkaroon ng sense of spiritual experience. Hindi natin kailangan yon. Kailangan natin ay yung news, yung gospel. Kailangan natin yung preaching of the gospel para ka magtiwala at manampalataya kay Kristo. Yung mga apostles, kailangan nilang ma-witness yung death, burial, yung resurrection ni Jesus. Kailangan mahawakan nila yung butas sa kamay ni Kristo at sa kanyang mga paa. Yung mga sugat ni Kristo, kailangan makita nila yon. Kailangan ma-witness nila yung Holy Spirit na bumababa sa kanila para nila mas maintindihan yung ginagawa ni Kristo sa early church. Kung hindi, hindi sila magiging witnesses. Dito po natin makikita yung mensahe patungkol sa church. Pwede ka bang pagtiwalaan ang church? Why? Because Jesus fulfilled His word of building the church, from which kayo po dito sa Sovereign Grace, from which you now belong. His promises are trustworthy, and so you can join and follow Christ in this church. Pwede kong pagkatiwalaan ang church kasi si Kristo yung nagtayo ng church. Pwede akong maging member ng church kasi si Kristo yung nag-construct ng church. Pwede akong magtagal dito sa church kasi si Jesus yung nag-design at nag-architect ng church. Hindi siya basta-bastang builder lamang. Can I trust the church? Yes. Now, when I say trust, I'm not saying po na in the same level that you put your faith in the church, na para bang you put your faith in Christ. Hindi po yun ang ibig kong sabihin na trust. Yung ating kaligtasan kay Kristo lang. When I say I can trust the church, ang ibig ko sabihin, pwede akong maging part and member and I can maintain my stay dito sa church dahil ito yung tinayo ni Kristo. Yung tinuturo dito sa loob ng church at yung practices nila, these are in alignment in God's holy word. Bakit? First, because it is kingly. Yung church po na ito ay tinayo ng isang hari. Yung church originated from Christ, just as Christ came from the Father and bestowed the church with His Spirit. Yung value ng isang person o ng isang item, nakakabit po siya doon sa kanyang maker or owner. So for example po, halimbawa, siguro dito sa atin maraming nagpapa-deliver ng mga Shopee, di ba? Kasi wala na yung Lazada eh. Shopee. Halimbawa, wala po kayo doon sa inyong bahay at dumating yung Shopee delivery.
na ngayon po na-experience ko kasi wala kami ngayon sa Davao. Merong akong delivery na order. Sabi ko, huwag niyo muna i-deliver kasi wala ako dyan. So, maaaring sa inyo, merong kayong delivery at pwedeng siguro iwan sa labas o pwedeng iwan sa kapitbahay. Kung yung item na yon ay pag-aari ninyo, mahirap yatang kunin sa inyo yon o nakawin sa inyo yon kung kilala kayo doon sa area ninyo. Kumbaga, halimbawa yung kotse, mahirap yan gasgasan kung yung kotse na yan ay pag-aari ng isang presidente. Mahirap yatang ibuli ang anak ng isang hari. Kumbaga, yung item or yung person, nakakabit yung kanyang value at dignity dun sa kanyang owner o kung sino yung maker niya. Ganyan ang church. Yung value ng church, dahil ito ay tinayo ni Jesucristo. Yung nature niya, yung essence niya, kasi si Christ yung nag-build ng church. Ganon yung church na kung saan ka kasama ngayon. Gusto ko kayo i-encourage. Maaaring iniisip nyo na, bakit ba ako magiging part ng church? One reason, one motive, is that this church is made by Christ. It is built by Christ. Ngayon, hindi naman yan yung sinasabi sa Matthew 16. Ang sinasabi sa Matthew 16 ay yung church mismo. Well, yung church, bawat local churches, para siyang isang element ng totoong church na yon, yung big church na yon. Para tayong lahat dito, bawat local churches, minamanifest mo yung church na yon sa Matthew 16. Kaya nga darating yung panahon na lahat ng mga local churches at meron pang isang revelation in the future, sabi doon sa Hebrews at sa book of Revelation, I saw a new Jerusalem coming down from heaven. Yung church, mabubuo siya in the future. At ang question, meron ba akong parte o na-identify ko ba yung sarili ko sa church? Anong motive ko? Why? Because it is kingly. It is made by the King, the Son of God Himself. Second, the church is formidable. Ibig sabihin, yung formidable, the gates of hell, sabi dun sa text natin, will not overcome it. It is overwhelming in its numbers. Kasi nga, siya ay assembly. Thousands upon thousands. Sobrang dami ng members ng church. It is overwhelming. Pwede rin natin sabihin, formidable siya in its spiritual power. The gates of Hades will not prevail against it. Pwede rin natin isipin na yung mga tao ng Old Testament, nandun pa sa loob ng Hades, o yung land of the dead, nakalabas sila doon sa hell and Hades. Why? Because Jesus resurrected from the dead. Lahat ng namamatay ngayon na Christian, kasama na ni Jesucristo sa langit. It is also formidable because merong siyang derived teaching authority. Dito lamang sa church, pwedeng ma-practice yung binding and loosing. Ibig sabihin, pwede nating isipin na yun yung binding and loosing dito sa text natin na yung about sa teaching authority sa loob ng church. Yung kasi ay Asian expression noon. Whatever you loose, whatever you bind, yun ay expression yun ng mga teachers o rabbis ng unang panahon. Pwede rin natin sabihin na yung binding and loosing is about church discipline sa Matthew 18. Dito mo lang yun pwedeng gawin sa loob ng church. Ang church kasi ay formidable. Strong siya. Pwede kong magtiwala sa loob ng church because the gates of Hades will not prevail against it. Pwede rin nating pagkatiwalaan ng church because it is self-denying. Ang ibig sabihin, tayong mga Christians, we do not claim that we have discovered or came up with our doctrinal truths.
Hindi ka member ng church kasi na-discover mo yung gospel, na-discover mo si Kristo. Ano mang alam natin dito sa church, it is by revelation. We deny yung sarili natin at yung anong alam natin. It is all by revelation. Lahat ng alam natin dito sa church was because it was revealed to us. An ounce of a true knowledge of Christ is better than a gallon of all misunderstandings about Jesus. We do not claim to discover Jesus. It was revealed to us. Pinakilala sa atin si Kristo. We also do not claim that we can exchange any possession or any material things for our souls. Di ba sabi nun sa passage natin, sinong pwede makapagpalit ng buhay ng tao? Wala. Another soul must have a substitute soul. Kapag yung isang buhay o kaluluwa ay nasa hell or nasa Hades, hindi siya pwedeng ipagpalit o bigyang exchange kung ano yung possession mo dito sa mundo. Kung ikaw ay mayroong sasakyan dito o bahay, anumang accomplishments o achievements mo dito, hindi siya pwedeng ipalit dun sa soul mo, sa kaluluwa mo. Kailangan pa ng isang soul or life para ipagpalit sa iyo. Kailangan yung value para ikaw ay ma-redeem sa punishment of hell ay same din sa iyo. Kailangan same yung value ng exchange. At yun yung ginawa ni Kristo. Diba? It's really amazing that Jesus, the Son of God, became man. And by being man, He has not only a human body, but a human soul. Siya yung naging exchange sa human soul mo. At sa body na parurusahan sa hell, para ikaw ay maligtas. Siya yung exchange para sa iyo. Therefore, it is worth the while to deny our will and self to God's will. Because etong church ay natuturo siya ng self-denial. We don't claim to have any knowledge by discovery. We do not claim na etong material things na meron tayo dito sa mundo ay makapagpapalit sa kaluluwa natin. Ang claim ng Christians is that it is by revelation. Pinahayag ito sa atin. At nagpapasalamat tayo kay Kristo dahil pwede natin yung ma-enjoy dito sa mundo. So, can I trust the church? Yes. Because it was built by Christ, it is strong, formidable siya, and it teaches self-denial. Using a cross of wood, Jesus built the church. Jesus built the church by the sweat of His blood. Jesus built the church by the nails on His hands and on His feet. And He took the most violent death, the kind of death, for us to be members of the church. Yun yung paraan para ka maging member ng church. It is by the gospel. Kung meron man akong kinakausap dito na hindi unbelievable, incredible yan. Well, that's the point. Incredible talaga. Sino ba naman nang maniniwala na yung life ni Kristo na violently taken, violently slain, can be the substitute for your soul in hell? But that's the gospel. Yun ang paraan para ka maipasok dun sa church na kanyang itinatayo. Nasaan yung church? Ang church ay narito kung saan itinuturo yung ebanghelyo na ito. Ang ebanghelyo na si Kristo, meron siyang buhay na violently taken. And after His death, He rose again. After 3 days, He rise again. And then He ascended to heaven.
Yun ang gospel. At nandun ang church kapag tinuturo yung gospel na yun. So, kayo po na nandito, I encourage you. Kayo po na matatagal ng members at Christians, pwede kayong manatili pa ng matagal pa sa church. God permits to give you more life and breath. Why? Kasi yung church built by Christ. Hindi siya built by any human. Pwede akong mag-member ng church, pwede akong maging part ng church kasi kinonstructo ni Kristo. It is formidable. It is kingly. It is self-denying. Let us pray. Our Father in heaven, we thank you, O Lord, for this message na binigay niyo po sa amin. We thank you, O Lord, for blessing us with your word, that you have built a church and a kind of church that will prevail until the end of time. Salamat, Panginoon, na merong local church dito po sa area ng San Pedro, Laguna, where the gospel is being preached and proclaimed. We thank you, O Lord, na merong ding ministry sa mga hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. With patience and wisdom, you continue to reach out to them using us, those who are members of the church. Ginagamit niyo po kami, Panginoon, para abutin yung mga tao na wala pa sa iglesia. May you continue to bless the ministry of this church to reach out to as many people as possible. For these things we pray in Christ's name. Amen.